Hello everyone! Welcome back to my channel. So, yesterday, di ba, nag-upload ako ng video and meron nag-comment doon if I could also give an idea for dishes or menu na pwedeng ihanda sa holiday. So, I'm assuming na ito ay sa December 24, 25, or 31, or January 1. Now, just to give you a background, kung ikaw ay matagal ng subscriber ng channel na to, pretty much alam mo kung ano yung diet na sinusunod ko based doon sa self-healing approach or doon sa natutunan ko sa aking mga doctors din sa Dr. Hash Wellness Center. Now, couple of months ago, nakausap ko na yung doctor ko after my tumor marker test. So, binigyan niya na ako ng, kumbaga, ng signal na, sige, once in a while, pwede ka na mag-give in sa cravings mo. Pero you just have to be careful with that. Pero, nung kinausap ko siya about it, hindi ko pa rin naman yun ginamit as token para makain ko yung mga gusto kong kainin. Since nasanay na yung katawan ko na hindi na nagsusugar, so I continue with that. Hindi na ako nagki-crave sa mga matatamis or sa mga high in sugar na pagkain. So, ang inisip ko na lang, okay, since holiday season ay paparating na, I just might as well, kumbaga, use that or yung cravings ko doon sa mga okasyon na, halimbawa, may handaan na, kumbaga, limited ako sa mga food choices. So, nag-prepare ako ng listahan ng mga pagkain na sa tingin ko, while enjoying the holidays, ma-enjoy nyo rin itong mga food na to. Hindi naman natin kailangan pahirapan ang ating kalooban just so we can follow a strict diet. Umpisahan natin. So, for the meat, pwede kang mag-kaldereta. Ayan. So, itong kaldereta na to, better if makakakuha ka ng kambing. But if not, you can use your local beef to cook kaldereta. Gusto mong gawing special ang kaldereta mo, lagyan mo siya ng olives, di ba? Lagyan mo siya ng bell pepper, lagyan mo ng mga pampaanghang, and all that. Pero kung ako siguro, iiwasan ko na maglagay ng processed cheese doon sa kaldereta. Kung gagamit man ako ng processed cheese, pipili ako ng mga brands like Arla, like Emborg. Kung sakasakali man na talagang kung gustong-gusto ko na siyang lagyan ng cheese. Yun yung mga pipiliin ko na brand. Ako, makakasurvive ako na walang pork. Yung chicken, doon ako medyo nahirapan. Although, sinunod ko pa rin naman nung mga nakarambuan na no chicken. Pero, kung kakain man ako is dapat native chicken. Kung ikaw talagang love mo rin ng chicken, katulad ko, instead of the usual fried chicken, pwede ka sigurong magluto ng baked chicken. O kung wala ka naman oven, pwede siguro yung grilled chicken. Mas okay na yon kesa sa i-deep fry mo siya, lalo na kung ang oil na gagamitin mo ay yung masasamang klase ng oil. Next, since holiday naman, ayan, pwede ka mag-steamed pompano. Okay, medyo pricey itong isda na to kasi naman, syempre, holiday naman, di ba? So, ang ano naman natin pag holiday is yung mga unusual na kinakain natin sa pang-araw-araw. So, pwede mong gawin iyan. And then, pwede rin ang seafood Cajun or seafood broil. Ayan. So, seafood platter. Ayan, bongga na yan, di ba? So, mamimili ka na lang ng mga seafood na gagamitin mo. Tapos, pwede mo siyang timplahan just like this. Next ay ang mga noodle dish or pasta dishes. Tayo mga Pilipino yan, favorite natin yan sa mga handaan. Kung ako ang tatanungin, ang first two choices ko ay ang bihon gesado, and then japchae. Yan. Next naman dyan, pwede naman tayong magandahin ng palabok. Pero kung ako ay sisiguraduhin ko na yung mga panimpla dyan, yung mga okay na panimpla. Okay, so na-ano ko na yon ha, na-discuss ko na sa inyo yon, kung paano kayo mag-check ng ingredients at saka kung ano yung mga condiments na pwede nyo gamitin. And then, kung ako naman ay magpapasta, I'll go for the pesto pasta or yung tomato garlic pasta. Yan yung mga pipiliin ko. Hindi na siguro yung mga
pasa na may mga cream or yung mga ganon. So, yan yung mga pasa na pwede natin ihanda sa Pasko. Sa mga side dishes naman, pwede tayong mag-serve ng atsara, pwede rin tayong mag-kimchi, kung meron tayong inihaw na mga isda or inihaw na manok, masarap din ang ensaladang talong. Or kung halimbawa man na gusto natin mag-serve ng gulay, pwede rin. Kung specialty natin ay ang laing, ayan, masarap yan. Tapos pwede rin naman yung lumpiang gulay as appetizer. Imbis na maglumpiang Shanghai tayo with pork, lumpiang gulay na lang or lumpiang toge. Pwede rin kayo nitong gumawa nito, yung ratatouille. Yan. So, kung medyo gusto nyong mag-experiment ng dish nyo, ayan, gumawa kayo ng ratatouille. Sa mga drinks, pwede tayong mag-serve ng ito yung hot choco batirol, okay, or yung tableya. Itong fresh na buko juice. Yan. O diba, instead na soft drinks or juice ang hihanda nyo, magbili na lang kayo ng fresh buko juice. Pero syempre, huwag nyo nalagyan ng asukal, ha? Masarap na yan as is. And for the desserts, biko, sapin-sapin, pwede rin yung, cassava, bibingka, or pwede kayo mag-order ng suman. Or kung kaya nyo gumawa ng suman, gawa rin kayo yan. For other ideas, naisip ko, pwede rin naman, halimbawa as a family, kung gusto nyo yung mga tipong DIY samgyup, pwede rin kayo niyan, o kaya yung mga DIY na shawarma, yun, gawa kayo as a family, prepare mo lang yung mga ingredients, tas kanya-kanya ng kuha. Pwede rin naman yung DIY na tacos, or yung DIY na burrito, diba? So, madali lang naman yun, at least ma-enjoy din ng family nyo gumawa. So, basta naka-prepare na yung mga ingredients. Pwede rin kayong gumawa ng yung Mediterranean platter. I hope nabigyan ko kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo ihanda sa nalalapit na Kapaskuhan or New Year celebration para naman hindi nyo ma-feel na napaparusahan kayo dahil hindi nyo nakakain ang mga masasarap na pagkain. Do not deprive yourself as long as alam nyo kung ano yung mga bagay na makakabuti sa inyo, and always think if this food will add nutritional value to your body. So, yun lang naman. I hope you like this video. Please give this a thumbs up. At kung hindi ka pa subscriber ng channel to, subscribe ka na and hit that notification bell para manonotify ka whenever I upload new videos. And until my next one. Bye!